Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Brother Michael. Po si Brother God. Si Brother John. At ito po ang The Hindi Masyadong Late After Service Fellowship. Episode 32. Hey, Yes, pasensya na po at nandito na naman kami sa inyong mga screen. Magkakahiwalay. Dahil may nangyari pong incident kanina na hindi po namin inaasahan. Nag-fellowship po sila. Fellowship sila eh. Kaya binigyan po muna namin sila ng time na magpakilala. Hindi ko po alam kung kamusta po, kung ano nangyari, pero why not? Tanungin po natin mga kasama po natin sa music ministry kung kamusta po ang fellowship nila. But before that, samahan niyo po muna kami. Tayo po yung manalangin. Sige, Brother God, i-lead mo yung prayer natin sa gabing ito. tayo po yung manalangin. Kama namin nasa langit, Ama, salamat, Ama, sa araw na ito. Pinayan niyo po mga Fergal, Mama, parito, Mama, basa sa inyo, Mas, yung harapan, Mama, pagbalay-balay na yung mga salita. Kaya niyo po, Ama, gabayin niyo po yung mga ng yung Banal Espiritu Santo. Tunay yung mga Fergal na matulungan niyo po, Ama, na ikaw ang pumalakit na, ikaw ang magturo sa bawat sa amin, Ama. At ikaw ang madakila, Ama. Panginoon, tulungan niyo po mga Fergal, Ama, sa lahat ng mga pag-usapan, Ama. Di mawasakin niyo po mga gawa ng kaaway, Ama, sa magiging mga distraction, Ama. Tulungan niyo po mga buong puso, tinirman, ikaw ang may taas na sa bawat sa inyo. Salamat naman sa araw nito. Nakita ka ma sa iyong mga buhay mo. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. So, kamusta? Kamusta kayo? Kamusta ang ating Lord's Day worship service? Yes. Okay naman. Boring. Okay, next. Boring na. Parang hindi po masaya yung sagot ko. Wala tayong magagawa doon. Ganon talaga. Ikaw, Parang ganyan na lang yan. Ano? Ganon Okay din. rin. Okay rin. Sige, next question po tayo. So, kamusta naman ang inyong fellowship? Ngayon ko na nakilala sarili ko. Joke. Ngayon ko lang nakilala sarili ko. Joke. Bakit? Introduce yourself, so kailangan pag-iisipan ano yung pwede ko yung pakilala sa sarili ko eh. One word lang naman. So ayun, dahil wala akong maisip, talaga masabi, sinabi ko lang nonchalant. Boom. Wow. Nonchalant? Nonchalant pa yan. Nonchalant na lang ako. Grabe. Akin na weirdo eh. Weirdo. Bakit naman ganun yung gusto ko lang malaman, bakit ganun ang description nyo naman sa sarili nyo? Si Jan wala. Hindi ko alam eh, di ako madaldal talaga eh. Minsan. Ayun na kasi yung hinihingi na. Parang small, one detail. Sabi ko sa sarili ko. So, ayun. Ikaw, Brother God. Wala eh, weirdo ako eh. So, bakit? Bakit weirdo? Ewan ko, mga pinagagawa ko weird eh. Diba? Grabe parang yung mga trip ko, trip ng iba. Kaya parang weird. So, kamusta so, parang naman? ano ba? Ang nangyari? Anong klaseng fellowship ba yon, mga kapatid? Sa music ministry, nagplano yung leader namin ng fellowship. So, nagkaroon kami ng anti-exercise activity. And after nun, nag-word of God. And based doon sa experience, I would say maganda siya. Yung ginawang nagkaroon ng exercise which is
magkaka tawag dito? Magkaka-partner, ah, tagdadalawa, then kikilalanin mo sila. And I think it's a good way na makipag-interact sa mga kasama mo sa ministry. Lalo na pinag-partner sa'yo yung hindi mo masyadong ka-close lalo na kung kabataan tsaka nanay, 'di ba? Mga trip mo hindi mo naman nila trip, eh. But yung nakita ko dun is iba, like habang nagkukuwentuhan kami nila nanay, yung na-partner sa'kin si Sister Frida, nakita ko yung parang background ng buhay ni Sister Frida kung paano siya, nagsimula siya dito sa church. Which is parang hindi ko expect na siyempre, to be honest ako bilang isang, youth, siyempre alam natin lahat na hindi naman lahat ng youth is parang kaya na ah, ah, tawag dito? Parang, hmm, tripan sa mga nanay since iba yung, paano ba, yung parang trip nila or yung humor nila bilang isang, ngayong generations natin. But I think hindi naman yung importante dun, but, kumbaga nakita ko dun habang nakikipag-usap kay nanay actually nakaka-inspire yung story niya. Then it hit me na ang problema lang talaga yung sa'min. It's like imbes na being one with them, hindi pa namin nga kinikilala sila, parang we're judging na ganito yung magiging outcome. So I think it's a good exercise na parang makausap yung mga kapatid natin, lalo na yung hindi pa natin nakakausap since ang pangit naman yung mga magiging ka-close mo, sila lang yung mga kakausapin mo from time to time. Maganda makilala mo sila kung lalo na kung kasama mo sila sa ministry, 'di ba? Yun. Sa Ikaw, Brother Jen. Uh, kay Kaday Nanay, naging partner ko din is, ayun. So, this is si Nanay Elsa. So, medyo naging maganda rin siguro na nagkaroon ng ganong kind of activity kasi gaya nga sinabi ni God, di ba? Hindi most of the times kasama natin yung nanay in this kind of way. Kung saan literal na mag-uusap na kayo, magkaroon na kayo ng conversation, di ba? So, it's either, syempre, naiiya yung mga kabataan. Dahil, in-expect natin iba yung guidance namin, iba yung level ng vibes or yung yung gusto ko ng bata tapos yung nanay, diba? But during that conversation with Sis Elsa, naging ano din siya siguro, naging revelation din siya sa akin kasi very inspiring. So, since 2004 pa siya pala nag-start ng KKC. Since 2004 and then I'm blessed na sa buhay niya kasi nagtutuloy siya during those 20 years, di ba? Up to now. 20 years siya nag-serve sa church. So, hindi rin naging madali yung buhay pananampalataya niya. Pero, gano'n kagaling na, diba? Sabi, everyone is chosen, diba? Walang naging accident. So, everything is by the will of God. Ayun na naman. Okay. So, dadako naman tayo sa ating worship service kanina. So, ano naman ang itinuro ng Panginoon sa atin? Sino na? Ikaw ako. Okay. GG. So, ang tinanong ko kanina ay it's all about God, of course. So, the title is Let Us Encounter God. Makakita natin ang main verse sa Exodus chapter 5 verse 1 to 3. Saan pa natin ito? At pagkatapos ito, si Moses at si Aaron ay nagsipasok. Sinabi kay Faraon, ito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Bayaan mo ang aking bayan ay yumaon upang ipagbigay nila ako sa kapisahan sa ilang. At sinabi ni Faraon, sino ang Panginoon aking ikinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong yumaon ng Israel. Hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahintulutan yumaon ng Israel. At kanyang sinabi, ang Diyos sa mga Hebreo ay nakipagtagpo sa amin. Pahintulutan mo nga
kaming maglakbay ng 3 araw sa ilang at kain sa Panginoon namin Diyos. Baka hulugan niyo kami ng salat o ng tabak. So, sa verse na ito, makikita natin, di ba? Si Moises at si Aaron ay nakipag-usap sa Pharaoh dun sa Egypt. Parang i, i, pakawalan or I'd say umalis sa Egypt to serve God. Pero nakita natin yung exchange ng words dito ni Moises, Aaron at si Pharaoh, di ba? And this depict kung ano nangyari din bilang us, di ba? Us as people and bakit nahirapan tayo mag-follow kay God or bakit ayaw natin sumunod kay God, di ba? Unang-una sa lahat, makita natin dito sa mismong main verse pa lang, si Pharaoh, wala siyang knowledge kay God, di ba? And napakagandang example din to show kung bakit hindi tayo madali nakasunod. Kasi, of course, wala tayong knowledge, di ba? Gaya nga sa kagayan, nagkakaroon tayo ng doubts. Whether we should follow him or yung whole practice diba, ni God is really true, di ba? Nagka-doubt tayo. And nakita rin natin dito, isa sa naging struggles din kasi before this, di ba, ay inutusan si Moises na pumunta. But sabi nga ganina, sabi daw, si Moises, nag-reason out siya kasi natakot siya kay Pharaoh kasi of course, kung isipin natin si Pharaoh, siya ay isang ruler sa Egypt, di ba? And yung position ng Pharaoh is I'd say yung powerful na tao sa Egypt kasi he rules everything. And then kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin sa mga na sakupan niya. That is why during those times na binibigay pa ng utos ng Diyos kay Moises yung pumunta kay Pharaoh para ipayaon yung mga tao sa Egypto. Nagkaroon siya ng pagtatanggi, diba? Nag-reason out siya. Tapos again, he was scared. And then, kung makakita natin, bakit dapat when God is calling you, hindi tayo maging doubtful, diba? Katulad ng nangyari kay Moses. Ang isa sa mga binanggit doon is may 3 pointers sa akin. Unang-una sa lahat, you are well prepared. So, bago ka pang tawagin ng Panginoon, hindi siya gaya ng, diba, ng pinag-usapan natin before. Walang pinapagawa ang Diyos na hindi yun natin kaya. So, if He calls you, His will be done, diba? At nung binanggit din, diba, nung Friday, kung nandun man tayo sa Friday, may binanggit Wala akong Friday. na wala Friday. Pero may binanggit din, diba, yung paano nag-anoint si Christ, diba? Bakit hindi coincidence din yung pagpili niya kay Judas? It has to be done kasi it is God's will, diba? So despite na nagkaroon ng betrayal, ang naging problem lang is nagkaroon ng pagdududa si Judas. So he wasn't able to return to God. Ayun, na nangyari. But ayun siguro isa natin na kailangan nating iwasan sa atin bilang tinawag or in-anoint ni God to do His will, di ba? Una-una sa lahat again, you are well prepared. Dalawa, you are reserved, di ba? You're not reserved to any righteousness of our own, but of God's righteousness. And then, pangatlo is same lang din, that we are anointed. Okay? Di lahat ng, again, nung pinag-usapan natin before, unknown pa, that we are anointed, not coincidentally, di ba? Di lahat ng mga tao is na-anoint. So, talagang pilit talaga ng ating Panginoon Diyos yung mga dapat nating gawin sa pagsunod or for our obedience. Umbasahin nga natin sa Psalms 139. Atin na ulat.
139. Verse 13 to 17. Nakasulat nga. At iyong inanyo ang aking mga lamang loob. Iyo aking tinakpan sa bahay batid na aking kapasalamat sa iyo. Sa iyo lang ako na kakilabot at kagilalas ang iyong magawa at nalalamang buti ang aking kaluluwa. Ang katawan ko ay hindi nakubli sa iyo ang ako'y gawin sa lihim at yaring mainim sa pinakababang bahagi sa lupa. And nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na hindi dahil sa iyong aklat ay pawang ng sulat kahit na ang mga araw na itinakda sa akin nang wala pang anuman sa kanila. Pagkamahalaga rin ng iyong mga pag-iisip sa akin, O Diyos, pagkadakilan ng kabuuan nila. So makita natin dito sa verse, at alam ng Panginoon ang buong pagkatao natin. That is why, kapag tinagdal ng Panginoon Diyos, diba? Should always know, may plano ang Panginoon Diyos, and kung ano man to, it should be accomplished. Kasi this is His will, and if it's His will, mangyayari siya, diba? So, sa una pa lang, kung pinili na tayo, ibig sabihin, may kitang Panginoon Diyos natin, diba? Not just our weakness, pero yung kakaya natin na para ma-acquire or ma-accomplish yung bilang ating Panginoon Diyos, diba? So, after that, nakita natin what happens when we encounter God. Nasa dito. Number one, you will set aside your personal priority, diba? Since nabuksan natin yung ating mga puso na sumunod and willingly to follow his command. Hindi mo naisipin yung mga personal priorities na ginagawa mo lagi, diba? Ang ma-focus mo lang is yung katuwiran ng Panginoon Diyos or His command. Dito din natin maranasan yung test of love, diba? Nabanggit, we will experience test of love. Yan nakasulat sa Genesis chapter 2 verse 12. Sulat doon. At ang ginto sa lupang iyo ay mabuti. Mayroon din naman kung ay mali ata to. 22 So, ata yan. 22. 22 verse 12. At ang tadyan na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawa isang babae. 22 At, verse 12. Ay, 22? Baliktad. At sa kanya sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan siya man siya ng anumang sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa parang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong anak. So sa story na diba, is kung saan inutusan si Abraham to para i-sacrifice yung own son niya, diba, sa mountains for God. Pero nakita natin dito, grabe yung pagsubok na binigay sa kanya ng Panginoon Diyos, diba? Kasi isipin mo, that's your own son, diba? Literal son mo to kasi sa blood mo to eh. And alam natin before this na gaano kahirap or ganong niyanais ni Abraham at ang kanyang asawa na magkaroon ng anak. So, offering something like that or parang isa-sacrifice mo lang away, diba? After everything na nangyari, mahirap. Pero dito natin makita gaano yung pag-ibig ni Abraham sa ating Panginoon Diyos. At dito natin nakikita yung pag-ibig ng ating Panginoon Diyos kay Abraham, diba? Kasi since alam ng ating Diyos na talagang gagawin ni Abraham ito, diba? After this yung babasahin pa natin, diba, in the later parts. Hindi ito pinatuloy, diba? Nagpadala ang ating Panginoon Diyos ng isang hayop at tigilan. And doon na nakita ng ating Panginoon Diyos that truly Abraham was very obedient servant of our Lord. And then
kung titingnan natin sa naka-connected din to dito sa isang verse na to sa Matthew chapter 11 verse 11. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga itinanganak ng mga babae ay walang lumitaw na isang dakila kay Juan Bautista. Gayunman ang lalong maliit sa karya ng langit ay lalong tukilas. Nasulat din to deny whatever they have desire for themselves. Diba? Kung makita natin yung nag-experience ni Abraham, yung pagka-deny niya sa desires na it was, kahit hindi man binanggit sa storya, pero alam natin na naging mahirap sa kanya na ibigay yung only son niya, diba? But kasi naging desire din niya noon pa. But grabe, makita natin yung grabe yung pagka lakas ng faith niya na kahit na sobrang extreme yung hinihiling ng ating Panginoon Diyos, was able to deny his desires para sa kanya sarili, but ang finokus na this time is God's desire, diba? And makita natin sa number 2 naman, nasa doon, you will be led by the desire to please God. Acts chapter 9, verse 1 to 6. Tatapat si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote. Tumingi sa kanya ng masulat sa Damascus ng mga sinagoga upang kung siya ay makasumbong ng sinuman sa mga nasadaan, yung mga lalaki o mga babae ay kanyang silang madalang gapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad ay nangyayari na siya ay malapit sa Damasco. Pagdakay nagtiwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya ay nasubasog sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya nagsasabi, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit matindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. Ang mga taong kasama niya ay sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita, na naririnig ang tinig at dapat walang nakitang sinuman. Diba? Nakita natin dito si Saul, diba? Before pa siya magiging believer, nandito yung unang encounter niya kay God. So, ang nangyari is, dalang ating Panginoon Diyos, angel, dito na siya natuluyan nabulag. Nakita natin grabe yung naging change kay Saul, diba? Knowing kung ano yung naging position niya before niya ma-encounter ang ating Panginoon Diyos. Pero makita natin sa simpleng encounter pa lang, di ba? Sa simpleng pag-utos pa lang ng ating Panginoon Diyos, after this, di ba? After nang mangyari yung mga bagay na ito, nagkaroon siya ng desire and to change his life, and iniwan niya yung dati niyang pinagagawa or desires, and then really change. Nakita na dito na iba-ibang tao na din si Saulo kasi hindi natin makita yung mga dating pinagagawa niya, but we can see what Christ does for his people. So hindi lang siyang nagbago, but he was also able to spread the word until sa pagkakataon na namatay siya, diba? Pinatay siya ng mga tao. So grabe yung perseverance dito ni Saul na nagkaroon siya ng desire as in to please God. Di na magat na siguro na tiningnan niya yung old self niya or parang gusto niya manumbalik. But ang nangyari is nagkaroon siya ng full desire to just serve the God as it is, diba? And then ito sa number 3, you will be brave to declare God's righteousness. Nakasulat sa Acts chapter
17, verse 6, 16 to 24. Acts chapter 17, 16 to 24, nakasulat. Samantalang ay sila hinihintay ni Pablo sa Atenas, na namuy ang kanyang espiritu sa loob niya sa pagkamasid niya sa bayan na puno ng Diyos-Diyosan. Kaya sinagogay na pagmatuloyan siya sa mga Hudyo at sa mga taong masisipag sa kabanalan at sa araw-araw sa pamilyan sa mga nakipagkita sa kanya. At ilan naman sa mga pilosopong Epicureo at Stoico ay nakipagtalo sa kanya at sinabi ng ilan, anong ibig sabihin ng masalitang ito? Ginagabag ang mga iba para siya ay tagapagbalita ng mga Diyos sapagkat ipinangaral niya si Jesus at ng pagkabuhay na maguli. At siya'y tinangan nila at tinala siya sa Areopago na sinasabi, mangyayari bagang maalaman namin kung ano itong bagong aral na sinasalita mo, sapagkat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga. Ibig na namin maalaman kung ano ang kalugan ng mga bagay ito. Lahat ng mga Ateniense at ang mga taga-ibang bayan na nakikipa ngayon doon ay walang ibang nawa, kundi magsaysay o makinig ng anumang bagay na bago. At tumintig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin ko lubang reliyoso, sapagkat sa aking pagdaraanan at sa pagmamasid ng mga bagay sa inyong sinasamba, ay nakasumpong dinan ako ng isang dambanan na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Yan ngayon, inyong sinasamba sa hindi pagkakilala siya ang sa inyo ibinabalita ko. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibasa Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. So, nakita natin dito si Pablo, diba? Pinunta niya yung lugar isang lugar kung saan napakaraming Diyos, very religyoso. Kung isipin natin, diba? Kung isipin natin yung sarili natin sa situation ni Pablo, baka sa atin pa lang, diba? About encountering God or hindi pa natin narasan yung God is love. Baka mahirapan tayo or baka tumakas na tayo sa utos pa lang yun. Kasi imagine yourself going to that place na hindi nila alam ang Panginoong natin Diyos. And then may iba na silang sinasamba na mga Diyos-Diyosan. Sobrang daming Diyos-Diyosan. And sa tingin ko, kung ako yung papupunta doon, I think wala sa akin makikinig eh. Baka matakot ako kasi hindi natin alam kung anong pwede na gawin sa atin. Pero si Pablo dito, nakita natin gano'n siya naging brave, diba? As in, grabe eh. Ang tapang ni Pablo, hindi mo alam pag pumunta ba siya doon, naka full on shield or full on armor. Diba? Pero, alalaman natin na Pablo really experienced God nung na-encounter na siya, diba? Kasi alam niya na hindi siya ipapahamak ng tao na to kasi have God on his side. Kung sa una pang encounter na is nabulag na kagad si Pablo, paano pa ang gagawin ng Panginoon Diyos, diba? Just to protect Pablo. So, nagkaroon siya ng courageous art na ma-declare yung God's righteousness. So, makikita natin din siguro dito yung mga ating mga sarili, diba? Kung before, di pa natin na-encounter si God. Like, isisingal ko na to. Nung habang nagkukwenta pala kami ni Sis Elsa, di ko nawala na may similarities din pala kami before kasi sabi niya, noon, mahihain din siya sobra before makapunta sa PHAC. Diba? Regular church goer din siya, pero mas sabi kong sa mga time na yun na hindi pa siya pumunta sa PJCs, hindi pa niya na-encounter fully ang ating Panginoon Diyos. And siguro sa environment or paninibago na nakita niya sa PJC, diba? Na na-implement yung mga everyday prayer.
nagtataka nga daw siya eh. Bakit ang lalakas sumigaw ng mga tao? Ito sa prayer, bakit parang walang hiya, nagpapalakpakan to pag nagpa-praise and worship. And then sa times na yun, parang nakita rin, kaya yung sabi ko yun, nakita ko rin yung sarili ko before, nung first time ko nag-attend dito. Kasi sabi ko ganito ba, isa rin siya sa, na-notice ko nung una pag pumunta dito. Si Sis Elsa, pag prepare siya, usually, alam natin gaano kalakas yung boss niya, di ba? So, nagawa to, lakas na yung boss ni Sister So, kahit wala ako ng background knowledge, pero ngayon na nalaman ko na, I think it is really, ang mga bagay ng ganito, diba, bravery and the will, or the desire to please God, mapupunta to sa once you encounter God. Kasi you will feel really yourself, and alam mo yung parang urge na gusto mong i-show din to sa others, and hindi lang dapat ikaw nakaranas, diba? Hindi lang ikaw nakaranas. And grabe yung naging change talaga once you encounter God. Hindi lang siguro bravery, but igaganta rin ang sure na igaganta rin ng ating Panginoon yung katatagan to pursue everything, but that you desire for the Lord. Hindi lang sa pamagitan ng by bravery, but siguro some of us dito ay pilas ng talent. Pilas ng talent na magawa tong bagay. Naalala ko lang din yung dati natin palagusan yung sinasabing opportunities as a believer, diba? Madaming opportunity na pwede natin gawin, and not just simply sa siguro hindi tayo ginagamit sa ganitong bagay. Sabi natin sa praise and worship, diba? Hindi tayo ginagamit, kaya maaring hindi tayo gamitin sa praise and worship, but sa ibang but sa ibang pamamaraan, diba? To show God's love. So, ayun lang yung siguro sa akin na naging tatak na ating worship service kaganina. Wala atang naintindihan si God eh. Wala nga eh. Sige, Parang tapusin na po nare-recall, natin to. Manalangin po tayo. Ano ba? Ano ka ba? parang nare-recall, paano ba? Parang nare-recall ko kasi yung later on, yung before natin, podcast natin sa pinag-aralan natin ngayon, which is let encountering with God. Tama ba? Na topic Mali title. natin yun Mali. once eh. Let us encounter God. Hindi yung na pag-usapan natin last time. Kasi, di ba ito, let us encounter God. I agree with Brother Jan. I think, kakaiba talaga pag na-encounter mo ang Panginoon. But dun sa pinag-usapan, based dun sa mga tinuro sa atin, diba? It's grabe talaga yung ilag natin once na we are called, because sometimes we reason based sa meron lang tayo. I think pag natawag kasi tayo, gusto natin at least dapat matawag tayo dun sa mga bagay na kung saan magaling tayo. I think katulad ni Moises, 'di ba? He even reasoned out na hindi siya magaling magsalita. Alam mo yun, he wants to escape the destined niya, na mag-lead sa Israel, but you can see na grabe yung pag-work ng Panginoon kung saan hindi yun hadlang para siya'y gamitin, 'di ba? I think it's also sinabi dun, 'di ba, na what have Moises been experiencing is what today church has been experiencing. Kung saan we try to reason out with God kung ano yung meron lang tayo. Pero 'di ba, katulad ng sinabi dun, 'di ba? We are reserved, well prepared, and anointed. Kaya nga katulad ng sinasabi ni Brother, 'di ba? Once na yung pag na-encounter mo si God, 'di ba? You will really set your personal priority,
diba? You will want to please God, you will have the desire to please God, and you will even have uh the courage, or you will be brave to declare God's righteousness. Kasi I think it's so hindi lahat na encounter si God, 'di ba? Kaya nga di ko alam May hindi kasi siya, hindi magulo pa rin sa akin, but kayo, like, sa tingin niyo, how will you guys say na na-encounter niyo si God? How will you say or Parang ano ba, parang kasi there are a lot of, 'di ba? Katulad kayo sa uli. Kasi sa akin may masyado akong yung imagination kasi nung pag nababanggit sa akin yung word na encountering, it's like a special moment na it's like tumatak sa'yo na this is the day na I encounter God, or this is the moment that I encounter God. Kasi hindi ko alam and then yung isang katanungan na is it is it really just one time na you encounter God, or you will encounter Him like many times in your life, diba? But kung sa inyo, how did you encounter God? ikaw, Brad, dyan? Anong ano mo? Masasabi mo sa Um, May may may, nag-flash ba? ito ko sabi kung ano nangyari ba sa akin. May nakita rin ba ako anghel katulad niya, no? May nag-flash ba? Nabulag din ako. Pero, um, kung isipin ko, kung siguro paano natin na-encounter ang paano Diyos. Diba sabi, before that, hindi pinipili ng Diyos ang mga marurunong. Ang pinipili ng Diyos is yung mga wala lang, diba? Siguro dahil doon, napupunta tayo sa situation na sobrang down tayo, 'di ba? Unless sa mga taong sabi natin siguro yung masasabi natin yung feeling na kompleto sa sarili nila. But again, kung makita natin sa mga verse ko ganina, yung mga pinili, they are not perfect really, 'di ba? Ang laki ng mga siguro mga ginagawa nila before, yung grabe yung pagkatao nila before bago pa nila ang mga Panginoon Diyos. But I think it's really God's will din na naging ganun sila just so that ma-experience nila gaano ka um, kaganda yung love ng ating Panginoon or his glory itself, diba? So it masasabi ko that God encounters us during our lowest moments, and dun din tayo na up before nababago tuloy sa ating buhay. So ayun lang siguro. siguro masabi ko lang doon. Um, babalik pa rin tayo dun sa John chapter 6 eh. Doon pa rin tayo babalik sa John chapter 6 when, 'di ba, Jesus Christ told told us through his words. Hinahanap ko lang. Ah, Ang verse na to. okay. Ito kasi John chapter 6 verse 65. Sabi dito, at sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. I think when you encounter God, of course, tulad nga sinabi ni Brother God doon, 'di ba? You are well prepared, you are well reserved, you are anointed, 'di ba? But why? Because God chose you. Pinili ka ng Diyos. And whether we like it or not, it depends on God eh. Kaya nga, you are considered blessed once you encountered God. Why? Encountering God means He chose you for a reason. And what reason is that? Because of His love. From the uh,
Hindi tayo mawala from our previous worship service, previous podcast. We understood that even before creation, even before the beginning, I'll say beginning of time, from the very start, God already, sabi nga ng family camp God already chosen us. 'Di ba? Meaning, may encounter mo talaga siya. There's no question about that. Pero I think yung yung tinatanong mo bagad is like parang ano ba, confirmation ba na na-encounter mo ba talaga siya? 'Di ba? Parang Parang gano'n. parang ganoon kasi yung tanong mo na parang paano ba malalaman pag na-encounter mo talaga siya? 'Di ba? I think there's no definite answer. Pero I think sabi nga ng Panginoon Hesus kapag may nawalang isa, iniiwan niya yung 99 sheep. Yung 99 sheeps para hanapin yung isa. And I think we can, or pwede ko sabihin, siguro, masabi ko, based na rin sa experience ko, you can finally say you encountered God kapag nasa point ka na ng, kumbaga, yung sabi ng word nila, nasa rock bottom ka na. Yung walang-wala ka na. Because that is the Tama, time brother. that, 'di ba? Kaya nga minsan nakakatawa, lagi nating naririnig, 'di ba? Na, lalo na, hanggat kaya mo pa, ang isang tao, hanggat kaya pa niya, hindi siya lalapit sa Diyos eh. Kailan lang lumalapit ang tao sa Diyos? Pag last resort na. May Diba? wala nang Hindi, kaya. kahit na sabihin may problema ka, pero minsan kasi ginagawa ng tao, ginagawang last resort ang Diyos. Anong sabihin ng last Tama. resort? Pag nagawa mo na lahat, tapos kung di last option na, alam mo yun, parang ginagawa mong last option. And I think, ganun din eh. Pag na-encounter natin ang Panginoon, hindi natin, I'll say this is not 100% true. Because, like Paul, kagaya nung sinabi natin, nung pinag-usapan kanina, Paul encountered God. Paul encountered Jesus Christ. 'Di ba? Pero, nasa lowest point ba siya ng kanyang buhay? Hindi. Pwede natin sabing hindi. Kasi ang ganda ng estado niya eh. But I think, nasa lowest point siya in terms of understanding God. Kasi wala siyang alam. Sabi nga doon, 'di ba? Uh, isa sa mga reason out bakit hindi nagkakaroon ng encounter ang isang tao sa Panginoon, because he has no knowledge about God. 'Di ba? That's a clear answer kanina na binigay ng Panginoon. Paano mo siya ma-encounter kung hindi mo siya, 'di ba? Paano mo masabi kilala mo ang Diyos kung wala kang knowledge about Him? And I think ito yung naging reason kung bakit nakipag-meet ang Panginoon kay Paul. Because God chose Paul for a reason, 'di ba? And He's going to anoint him. He will prepare him, He will reserve him, He will anoint him for a reason, and yet he is lacking knowledge. Kaya nga nakakatawa, 'di ba? Nung na-meet niya si Paul, grabe, doon natin masabi na oo, nagbago talaga si Paul. He proclaimed na, sabi nga niya sa isang mga letters niya, 'di ba, na ginawa niya, inaari niyang kalugihan ng lahat. Why? Kasi maliban na ang Panginoon Kristo yung makilala niya, lahat walang kwenta sa kanya. Meaning, lahat meron siya eh. Ang kulang lang, knowledge about Jesus Christ. And I think yun yung encounter na, yun nga, ganun yung encounter na na-experience si Paul because of his lack of knowledge. Eh tayo naman kasi, some of us, yun nga eh, some of us kasi, ganun din, we encounter God, I think, because of that one particular reason also. Because we don't know God. Hmm, Kaya nga nagiging struggle siya, 'di ba?
And I think, of course, pwede siyang maging pwede siyang maging discussion for another time na oo, kasi I can say for me I encountered God when I attend yung very first youth camp ko sa church. And I think that's 2013. Kung di ako nagkakamali. Because that's the lowest point of my life. Wala na akong ibang ah, ah, malapitan. Only God himself. I experienced being in the rock bottom, as in wala na talaga akong malapitan, wala akong maaasahan. As in wala, zero. And that is why through that youth camp, doon ko talaga naunawa na I have zero knowledge about God. Kasi mali yung pagkaunawa ko sa kanya. Biri mo, ang understanding ko that time, once you were baptized, wala ka ng problema. Baliktad. Yun ang nasa isip ko that time. Because even baptism, I did not understand. Ewan ko sa mga listeners namin, ha, pero kayo ba, naging bunga ba kayo ng baptism dahil naunawaan ninyo? O kagaya ko kayo, na bunga kayo ng baptism dahil nayaya kayo magpabautismo? Ano Kasi ka? ganun ako eh. Oh, may baptism, baka gusto mong pabautismo. Eh, di nagpabautismo na rin ako. Pero hindi ko naiintindihan. Basta ang alam ko, sa isip ko, sa knowledge ko, pag nabautismohan ka, safe ka na. Hindi ko, Baliktad. di ba, yung understanding ko talaga, mali. Mali eh. And I think, yun yung isa sa mga reasons bakit maraming Christians nowadays, we can say, they say they encountered God. But the truth is, hindi pa. Why? Because they are full of themselves. 'Di ba? Paano parang ano siya eh. Paano magpapakilala ang Diyos sa iyo kung sa tingin mo kilala mo na siya? And we can see that in the life of Moses, 'di ba? Which is pinakita niya yung pagiging struggle, 'di ba? Pinakita sa atin from the first part of worship service na bakit may struggle si Moses. Una, sinabi doon, he reasoned out to God in order to escape from his duty. He doesn't know God, 'di ba? He fears the Pharaoh over God. Why? Because yun nga eh. Meron pa siyang meron pa rin si Moses na alam mo yun, may tinitira pa sa sarili niya. Kaya nga ang hirap sa I can say you will really encounter God once you are fully decided na rin. 'Di ba? Pwede mong sabihin na yun nga naging tanong mo rin God na pwede ba yun multiple times yung ma-encounter sa God? I think yes. Multiple times. I think you can encounter God multiple times. Lalo na kung nagmamatigas ka. 'Di ba? Kasi alam mo 'yun? Bakit ko nasabing you can encounter God multiple times? Because Jesus Christ said so. Kung kalooban ng Ama na makilala mo si Jesus Christ, walang hahadlang. Kahit na lumayo ka, magpapakilala sa iyo through encounters. Ewan ko na lang kung hindi mo pa magets yun. 'Di ba? Kaya nga pwede natin sabihin, doon papasok na baka signs yun. Baka sign to, signs and wonders, 'di ba? Ano ba yun? Kaya nga 'di ba? Kilala niyo ba si Gideon? Agent. Oo.
Si Narinig ko Gideon na. ay isa sa mga leader na itinalaga ng Panginoon para pangunahan ng Israel. Kung di Hmm, ako nagkakamali, he is called to be judge. Ang problema, si Gideon galing sa pinakamahinang tribe. alright. Tinatawag siya ng Panginoon para maging leader. Anong sinabi niya? Para din siya si Moises, sabi niya, 'di ba? Ano yung ginawa niya para sabi, kumbaga ano ito ah, gusto niya ng proof na na-encounter talaga niya si God. Na meron siyang encounter with God. Ano sabi niya? Panginoon, maglalabas ako ng ganto. I think, sabi ata niya, karne, ganun. Karne sa labas ng bahay ko. Gusto ko, umulan, bukas sa umaga, basa Hindi yung lupa, mababasa. pero tuyo yung karne. Ah, So, kinabukasan, parang ganun yung nangyari. Kumbinsido na ba siya? di pa ata. Hindi Di pa pa. yun eh. Anong ginawa niya? Lord, kung ikaw talaga yung tumawag sa akin, gusto ko kinabukasan, basa naman yung karne, tuyo naman yung lupa kinabukasan. So, 'di ba? Meron siyang instant, alam mo yun, parang meron ng sign, hindi pa rin siya naniniwala. Kaya nga humingi pa siya ng isa, 'di ba? And I think sometimes may ganun din sa atin na, Lord, kaya kami ewan ko kung may mga kilala kayong Manhid. mga kapatiran na, Lord, baka naman, magbigay ka ng sign, ito ba talaga, ito ba niyan, ganyan, ganyan. Di ba? And I think that's normal. It's normal for a person to, anong tawag doon? To doubt. Lalo na kung talagang hindi pa siya kumikilala. Kasi di ba? Doubtness shows that you don't have faith. Di ba? Kasi ang pananampalataya, sabi nga ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. But you already claim it. Tama ba? Ibig sabihin, hindi pa nangyayari, kasi siya present Hindi pa siya nangyayari, but you claim it already. Na parang inaangkin mo sarili mo na binigay ng Panginoon. Yun yung faith. Kaya nga, Kaya nga, paano lang ba tayo magkakaroon ng faith? Of course, it is God who will give us faith. Kaya nga yung theme ng church natin, faith like Christ Christ-like faith, di ba? We need to have a Christ-like faith. That sometimes, if we will see the prayers of Jesus Christ, especially in the Gospels, di ba? Pag nanalangin ng Panginoon, especially about, example na natin yung food, yung 5,000 food. Ewan ko pero kung hindi ako nagkakamali, sa John chapter 6 pa din yun Hindi tayo mawala doon, John chapter 6. Okay? John chapter 6 verse 11. Tingnan nyo John chapter 6 verse 11, sabi niya dito, kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat ay ipinamahagi niya ang kanilang at ipinamahagi niya sa kanilang nangakaupo at gayon din naman binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. This is the time that Jesus Christ fed the 5,000 people. Tama? And then he prayed for the food. Tanong, ano ang prayer ni Jesus Christ? Base sa binasa ba natin, masabi ba natin na pinag-pray niya na padamihin yung pagkain? Nagpasalamat siya. Hindi pero sabi lang niya, nagpasalamat lang siya. And yet, bakit yung tinapay at isda na 5 pieces and 2 pieces of fish, nagkasya sa 5,000? Di ba? I think that's faith. Hmm. Of course,
Dito natin maunawaan na hindi pinag-pray ng Panginoon Jesus na padabihin mo yung pagkain. But He prayed to give thanks to God. Nagpasalamat lang ang Panginoon Jesus. And yet, because of that faith of our Jesus Christ, yung five loaves of bread and 2 fish, napakain yung 5,000 men. May sobra pa. And I think, Sheesh. can we say this is also an encounter? Of course, Yes. this is an encounter with God. It shows the power of God. Diba? Same way how Moses encountered God. Diba? Doon sa main text natin, Exodus chapter 5 verse 1 up to 3. Pero prior on that verse, sa Exodus chapter 3, na-encounter ni Moses ang Diyos. Kaya nga, di ba, sa main text natin, Exodus chapter 5, Exodus chapter 5 verse 3 sinabi yun, di ba? At kanila sinabi, ang Diyos ng mga Hebreo ay nakipagtagpo sa amin. Ibig sabihin, past tense na to, nangyari na. Tama? Hmm. Nangyari na. Tapos na eh. Nakipagtagpo sa amin. So, past na. Meaning, prior sa Exodus 5, na-encounter na ni Moses si God. And that's in Exodus chapter 3. And what happened on that encounter? We know that God called Moses. Pero naging smooth ba yung encounter? Actually, hindi eh. Nagkaroon nga ng problema sa Exodus chapter 4. Pag inatras nyo lang ng konti. At ano yung problema na yon? Nakikipagtalo si Moises sa Diyos. Pero mo, tingnan mo, na-encounter na ni Moises si God, and yet nakikipagtalo pa si Moises. Why? Ayaw ni Moises, di ba? Ayaw ni Moises. Meaning, there's still a point in the life of Moises, from this point, hindi pa rin siya nananampalataya. Kasi pero mo may encounter na. Pero ayaw pa niya. Kaya nga 'di ba dumating dito yung mga nangyari na ano sabi ng Panginoon kay Moises? Oh, hawakan mo yung staff mo. Ibato mo yung staff mo. Pag nung binato niya yung staff, naging snake. Tapos ano sabi ng Diyos, ng Panginoong Diyos kay Moises? Hawakan mo yung dulo ng buntot ng snake. And then nung paghawak niya, naging staff. So that's one that's one miracle or sign. Ano yung second sign? 'Di ba yung sakit? Sabi niya, i-reach out mo yung sarili mo para ipasok mo yung kamay mo, and then paglabas niya, may something na hindi maganda. 'Di ba? Nagkaroon siya ng, sabi sa verse 6, leprous, so ketong. Tapos binalik niya ulit, nawala. Second sign. Sheesh. 'Di ba? Ano pa sabi ng Panginoon? O pag hindi naniwala ang Israel sa iyo sa first sign, second sign, o may third sign pa. Ano sabi? Ano sabi ni God sa verse 9? Sabi niya dito sa verse 9, yan at mangyayari na kung sila hindi maniwala sa dalawang tandang ito, ni hindi makinig sa iyong tinig, ay kukuha ka ng tubig sa ilog at iyong ibubuhos sa tuyong lupa, at ang tubig na iyo'y kukunin sa ilog ay magiging dugo sa tuyong lupa. So may third sign. Kumbinsido na ba si Moises? Hindi pa rin. Kasi sa verse 10, nagreklamo pa siya, Lord, eto na, hindi ako speaker eh. Yeah. Last, na. Oh, di ba? Kaya nga dito, pwede nating unawain na, dahil may tatlong sign na pinakita, ayaw pa rin. Bigyan na natin pang-apat. Eto na. Sige na. Magkaka-speaker ka. Sino? Si Aaron. Sabihin mo sa kanya. Tapos siya yung magsasalita. I have spoken. Di ba? Kaya nga, masabi natin, of course, encounters, pwede nga natin sabihin na, encounters with God also it will shows who really is God. Kung sino siya, 'di ba? Kasi
sometimes talaga, nagkakaroon tayo ng doubt. And doubt is a sign of not having faith. Kaya nga, kailangan nating maging, kumbaga, tama nga yung sabi, kapag nagkaroon ka ng encounter kay God, anong next na nagagawin? 'Di ba? Anong next na gagawin? Doon papasok ngayon na when you encountered God, that's the time that you should know what is your priorities. Kasi nakita mo na yung mga signs eh. Kaya ang isang mananampalataya hindi lumalago, number one, I think, or hindi pa talaga nakagkakaroon ng encounter with God is because he doesn't want to acknowledge that God is revealing to him. Ayaw niyang tignan yung mga sign. And yet, tapos second, yun nga ayaw niyang baguhin yung priorities niya. Why? Because we know when God encounters you, that is the time that God will use you. Kaya nga doon pumasok yung sinabi ni Brother God na you are well prepared, you are reserved, and you are anointed. Because encountering God means God will use you. 'Di ba? Kaya maraming I can say maraming Christians ang pwede natin sabihin, they've already encountered God, pero hindi nila, alam mo yun, hindi nila na-realize na na-encounter nila si God. Why? Kasi undecided pa rin sila. Undecided pa rin sila. Kaya kung ano ba dapat yung i-priority nila. Kasi 'di ba, putting aside your priority means denying yourself eh. You need to deny yourself. And I think that is the time when Moses, especially in Exodus chapter 5, denied himself. Kasi dumiretso na siya sa Egypt eh. 'Di ba? After those encounters with God, dumiretso na siya sa Egypt. And sinunod niya ang Panginoon. Mm. Then, kasi doon na konektado yun eh. And when you decided to prioritize God rather than yourself, it will lead you away from your desires. Because ang magiging kalooban mo na is ang papurihan at i-please ang Panginoon. Kaya nga mahirap sa isang mananampalataya na yun nga yung double-minded. 'Di ba? You say you serve God and yet sino ang nalululwalhati sa buhay mo? Siya ba o ikaw? Sino ang nabibigyan ng glory? Kaya nga sabi sa 1 Corinthians, 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 up to 3, 'di ba? Sabi doon, katapos-tapusan nga mga kapatid, kung kayo'y pinamamanhikan at inaaralan sa Panginoon Hesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin, na kung paanong kayo dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit, sapagkat talastas ninyo kung anong mga tagubilin ang ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiyapid. This is the life of someone who encountered God.
he is now glorifying God. This is how we should live, especially in verse 3. 'Di ba? Sabi doon. Sabi sa verse 3, we should gamitin mo isang ano. Sabi doon sa verse 3, 'di ba? Ang kalooban ng Diyos sa atin ay ang pagpapakabanal. Kaya nga um kaya marami pa ring mananampalataya. They're having hard time or hindi pa rin nila nauunawaan na they are not just Sunday Christians. 'Di ba? Hindi ka tinawag ng Panginoon para umupo lang at makinig ng salita niya. Because through the message of the Lord, all of us were called. We are prepared. Ano yung prepared na yon? Through worship service, we are being prepared because God is talking to us. We are reserved. Diba? Ano yung reserved na yon? We are being trained. And then you were anointed. Why? Because you're going to serve. Gagamitin ka ng Panginoon. Kaya nga, we really need to check. Diba? Kailangan talaga nating bantayan yung sarili natin. Nakakatawa nga kanina habang nasa biyahe kami pa uwi. Nag-usap kami ni Ate Jag niya na. Sabi ko sa kanya, nakakamiss yung mga times na lumalabas tayo. Kasi sabi sa verse 3, 'di ba? Sa chapter sa number 3, 'di ba? Ang isang ano ang mangyayari sa isang mananampalatayang nagkaroon ng encounter kay God? Sabi sa 3, 'di ba? You will be brave to declare God's righteousness. Sabi ko nakakamiss 'yun na lumalabas tayo dati para ipakilala ang Panginoon, 'di ba? Kasi ngayon nakakalungkot, nasa loob pa rin tayo. 'Di ba? If you are really blessed and sabi nga tawag dito, at talagang kiniklaim mo sa sarili mong na-encounter mo ang Diyos, hindi ba dapat ipatotoo mo 'yun? 'Di ba? Hindi ba dapat magalak kang ipakilala 'yon, ipaalam sa iba? Like how Paul testify sa lugar ng Athens, 'di ba? Sabi doon sa binigay na verse ni Brother John. Kasi yung lugar na pinunta ni ni Paul sa Athens, lugar talaga ng mga Diyos-Diyosan. Hindi lang lugar ng Diyos-Diyosan, lugar kung saan maraming tao ang gusto ng kaalaman. Meaning, laging may usapan. Kaya nga puro pilosopo tao doon sa Athens. Why? Kasi gusto nila ganito, knowledge about sa ganito, about sa Diyos na ganyan, about sa ganyan. And I think, masabi ko, grabe nga yung kagalakan ni Paul Why? Kasi 'di ba, may mga tao sa Athens na sinasamba silang Diyos na hindi nila kilala. Pero yun, napakatalino ng mga tao sa Athens, pero bakit yung Diyos na yun, hindi nila kilala? And I think, sobra yung tuwa ni Paul noon kasi yung hindi nila kilala, si Paul kilala niya. 'Di ba? And I think, 'di ba dapat ganun ang joy natin? That lalo na we claim that God prepared us, God reserved us, God anoint us. Hindi ba dapat magalak tayo na ipakilala siya? 'Di ba? Kaya lumabas din kayo. Ay,
Oo, kasi Yatay. 'di ba? Sayang eh. Doon natin malalaman talaga ba na-encounter natin ng Diyos? Because if you encountered God, you also can testify that. 'Di ba? Kaya nga minsan nakakalungkot na ano ba 'yun? Minsan pag nagkakaroon tayo ng fellowship, nakausap natin, may kakausapin tayo ng mga kapatiran, parang at gusto natin tanong, "Oh, nangusap ba sa inyo ang Panginoon?" "Amen." "O sige nga, anong sinabi sa'yo ng Panginoon?" Bakit parang pag gano'n ang tahimik ng lahat, Mm. 'di ba? Kasi I think even through worship service, that's also encountering God eh. Because God is speaking to you. Of course, not physically, but through our pastors, 'di ba? Being them anointed by the Holy Spirit to speak the truth. God uses them to speak to us. Just like how Moses used Aaron and Aaron speak to the people of Israel. 'Di ba? Hindi ba dapat ganun din tayo? Ang ganda kaya nung lalabas tayo pagtapos nating ipakilala si Kristo, 'di ba? Oh, that's it for me. I have spoken. Yeah, I 'Di have ba? spoken. Kasi I think dapat this is really now the time. And I think tama nga yung sabi ni Pastor Manny. Dapat this 2026, dapat lumalabas naman tayo. Ayan na. Mm. Kasi kung talagang sinabi mong blessed ka, na-encounter mo ang Diyos, you have a Christ-like faith. Jesus Christ, go outside. And He proclaimed, di ba? He proclaimed God outside. That God is real. That people can encounter God. So, kaya yon. Praise and worship. Oh. Ewan ko kasi yung youth, di natin alam eh. Baka pwede kayo mag-initiate praise and worship. Hmm. Bah. Kasi kayo marami. 'Di ba? Baka this is the time kaya kayo madami. Baka may purpose. Oh. 'Di ba? Baka nga. It's just I don't know. Maybe it's just me, but I think that's also purpose, 'di ba? Sayang nagpakilala na kayo sa isa't isa. Siguro naman kilala niyo na yung sarili-sarili ninyo. Okay, di magpakilala naman tayo sa labas. Oh, patay. Kilala ko Ito na. yan ah. Oh. Kasi ganun talaga eh. Kaya, 'Di ba? Our because I think sabi nga eh, that's the reason why we are called eh. 'Di ba? To give glory to God. And how can we give glory to God? By telling Him to others. By letting others experiencing God. That they can experience God. 'Di ba? Remember, our theme is to have a Christ-like faith. Then we should do what Christ did if we want to have a Christ-like faith. Si Jesus Christ nangangaral sa labas, hindi sa loob ng church. Of course, nagkakaroon siya ng discussion between his disciples. Why? To ready them. 'Di ba? Kaya nga dumating yung time, sabi nga nung Friday, 'di ba? Nag-anoint siya ng apostles. Sino yon? Yung apostles? Yun yung inner circle ni Jesus Christ. Na kung saan mas lalo niyang pinapaunawa, pinapakilala yung message ng Diyos sa mga apostol. And then that is the time when Jesus Christ also, 'di ba? Send the 12 and even the 70.
'Diba? To preach the gospel. Oh. Baka kayo dapat talaga mag-start. Kaya wala pang programa yung youth fellowship, ay yung youth ministry. 'Di ba? Matatapos na yung Januaryo eh. Naman. 'Di ba? I think yun talaga eh. Oh, of course, we are blessed, pinagkalooban tayo ng Panginoon na kahit papaano sa social media, nagagawa natin 'to, 'di ba? Of course, through our podcast, naabot natin yung mga hindi naman natin kaya puntahan, 'di ba? Yung mga malalayong lugar, 'di ba? And we are blessed. We're blessed that our program is being used. But paano naman yung malalapit? Lapit lang oh, 'di ba? I think it's now time, 'di ba? Baka may marinig na naman ako, matanda na ako, Perfecto. 'di ba? I think wala nang reason yan. Tandaan nyo, si Moises na encounter si God 40 years old. Oh, bata pa siya. Mm. 'Di ba? Kung uunawain natin, grabe. Ay hindi, mali. Kung di ako nagkakamali, 80 si Moises. Kasi nagstay kung di ako nagkakamali, check ko. Kung di ako nagkakamali, nagstay si Moises sa Madian 40 years. Ayun, tama ko. Nakapatay si Moises, 40 years old siya. So tumakas siya ng Egypt, nagstay siya sa Madian 40 years. And then, Sheesh. anong age niya na-encounter si God? 80 years old. Kaya yung mga worker po namin, wala pang 80 diyan. Wala po kayong reason. Bata pa pala yung Bata pa kayo. 60. Oh, kasi si Moises tinawag 80. Oh. Buti hindi niya na-reason yun kay Lord, no? Sa Bible. Lord, matanda na ako. I think Wala siya sinabi. for me lang I think kasama na yun sa reason out. Kasi 80 years old siya eh. Palagay mo bang 80 years old pag nagsalita straight? Sinong kilala niyong matanda sa church? Sino ba? Hindi. Wag na tayo lumayo. Si Lolo Mogad, ilang taon na? 80 plus. 80 plus. Paano siya, pag nagsalita siya, kamusta? Straight ba? Mahirap din intindihin kasi And I think, dahil mahirap siya intindihin, yun din yung nire-reason out ni Moises. Kaya kailangan niya ng speaker. tama nga. Pero, sabi nga, di ba? Sino bang mas matanda? Si Aaron, si Moises? Si Moises. Ay, si Aaron. Si Aaron. So, ibig sabihin si Aaron, more than 80. Pero siya yung speaker siya yung speaker sa bayan. Siya yung speaker sa Parao. Oh, okay po. Upo na po tayo lahat. Diba? So, yun nga eh. Kaya nga, kung hindi, ito yung sinasabi sa atin na we really need to, hindi lang tayo basta nagbabasa, we really need to understand when we read the Bible. Especially kahit sa mga small details. Biriin mo, kung more than 80 na si Aaron, paano siya magsalita? Upo na po tayo lahat. Diba? Pwede natin sabihin na doon natin makikita na grabe kumilos ang Panginoon. Oh. 'Di ba? Pero mo yung speaker ng Israel, yung makikipag-usap sa Parao, more than 8 years old.
And I think baka nga pwede natin sabihin binigyan ng boses si Aaron ng Panginoon. Hindi imposible 'yon. What more tayo? Oh, ako hindi pa ako 80. Kayo hindi pa kayo 30. Layo pa. 'Di ba? Kaya nga doon natin makikita na grabe. Oh, si Aaron ang lahi pa niya ang pinili ng Panginoon na mag-serve sa temple. 'Di ba? Kaya nga masabi natin si Aaron ang pinakaunang worker. Oh, at the age of more than 80. Oh, 'di ba? We can see. Ngayon, maunawaan natin na we don't have reason na hindi tayo mag-serve. Lalo na kung talagang gagamitin pa rin natin yon. Kung talagang inaangkin mo na ikaw ay pinrepair, ikaw ay ni-reserve, ikaw ay inanoint, wala kang reason para hindi magbigay ng kalawalatian sa Diyos. Wala, di ba? Why? Kasi sabi nga nung last podcast natin if you surrender fully to God, God will help you. Hindi hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya nga I think si Aaron that time matandang-matanda na pero hindi pa rin pinabayaan ng Panginoon sa paglilingkod. Why? Because he devote himself to to serve 'Di ba? Kaya nga natapos lang ang paglilingkod ni Aaron nung namatay siya. Oh. Hindi dahil matanda siya. Hindi dahil matanda siya. Oh. Oh. Tayo ano na ba tayo? Ang tawag doon, yung mga naririnig natin ng mga nakalipas, mag-quit na ba tayo? Level 19 pa lang ako. Diyan, level 18. Kaka-18 lang. Oh, Hey! di ba? Level 18 ka pa lang. Happy birthday! Si Moises level 18 nung tinawag. At sabi nga di ba? Kung tinawag si Moises ng 80 at nagtagal sila sa wilderness ng 40 years, so 120 years old po si Moises nung namatay. Wow. Oh. At paano lang siya nahinto sa paglilingkod? Namatay din siya, kinuha siya ng Panginoon. oh. Ano reklamo natin? Matanda tayo? Kapag may narinig akong worker, kalto. Paluwi ko Wala tayong reason. Kasi ito yung pagkatawag natin And if you really fully surrender yourself, hindi hadlang ang edad mo, nararanasan mo, problema mo para maglingkod. Ang Diyos pa rin ang tutulong sa'yo. Kasi tinawag ka niya for a purpose. Diba? Kaya nga natuwa ko Uy, may fellowship ang mga worker. Oh, diba? Dahil nag-fellowship ata kayo ngayon Dahil nag-fellowship kayo ngayon, mga praise and worship, next Lord's Day, mayroon naman fellowship ang mga worker. Eating fellowship. Oh, saan ka pa? Oh. 'Di ba worker kayo? Oh. Diba, Ewan ko, worker kayo, di ba? oh. Pero, I think talagang, yun talaga We really need to live as a Christian who glorifies God. Tama. Diba? Kaya talagang pinagpe-pray ko yung pinagpe-pray ko yung sarili ko. Pinagpe-pray ko yung
yung family ko, especially yung anak ko. Kasi kailangan maunawaan niya, 'di ba? I know hindi pa siya nakakaintindi, bata pa siya, but patuloy pa rin Ito, akong patuloy pa rin akong nananampalataya na kahit na bata yung anak ko, pwede siyang kausapin ng Panginoon. Kaya lagi siya pinagpipray na, Lord, kausapin mo yung anak ko, tulungan mo. Habang lumalaki siya, i-ready mo siya maglingkod, i-prepare mo. Kung gagamitin mo siya sa ganitong paraan, sa ganyan, i-prepare mo siya physically, spiritually, uh, mentally. Pinagpipray ko talaga. Kasi ayun, alam ko, happened. hindi siya imposible. Yun yung talagang inahanda ko. Of course, for myself also. Pinagpipray ko rin na kung tatawagin ako ng Panginoon sa iba pang bagay para makapaglingkod, I need to be ready. I need to be prepared. 'Di ba? O, kung kayo ay tinatawag para maglingkod, para lumabas, mag-ready na kayo sa linggo. Ayun. Oo, 'di ba? Uy, O ano, may tanong ka pa ba, Brother God? I have spoken. 'Di ba? Kaya sa mga kapatid po namin na nakikinig, I encourage I encourage everyone po kung may time po kayo, panoorin niyo po ang The Promised Land. Nasa YouTube lang po siya. Maliit lang po siyang eh, series about Exodus. Hindi siya 100% accurate, but it may help you po lalo na sa sa kung gusto natin magkaroon ng understanding, ano bang nangyayari sa Bible, kasi iba po yung binabasa lang natin pero hindi natin naiintindihan. And I think makakatulong po siya sa inyo. Sa totoo lang po, kami po dito sa podcast, ilang beses na po namin siyang pinanood. We also have discussions, nagkaroon din po kami ng mga pag-aaral doon kahit papaano, and it help us na lalo pong maintindihan, lalo na minsan kasi talaga hindi maiwasan sa isang church na ang pastor magtatanong, magsi-share ng mga kwento sa Bible, and sometimes nakakalungkot eh. Ako napansin ko yung kanina, nakakalungkot na kapag may kwentong ibinahagi yung pastor natin, parang yung church hindi alam. Nakakalungkot. 'Di ba? Parang uh, sayang hindi mo magets. Hindi mo tuloy maintindihan kasi hindi mo nabasa. Or kung nabasa mo man, hindi mo naintindihan. 'Di ba? Kaya I encourage po na nawa panoorin niyo po. 6 episodes lang po 'yon, and I think makakatulong po siya sa inyo. YouTube lang yan, sa YouTube. Sa YouTube lang po 'yon. Hindi Malaking yung tulong Netflix, po siya. hindi. Malaking tulong po Ano, siya. So, yun po. Nawa po sa mga listeners namin, nakatulong po kami sa gabing ito. Kahit papaano po nawa lahat tayo na, especially lalo na kung sa tingin niyo po hindi niyo pa na-encounter ang Panginoon. Maybe na-encounter niyo na. You need to pray only na makita niyo po ito na malinaw. Sa mga hindi pa na-encounter ang Panginoon, I urge you, manalangin lang po kayo. Kasi talagang kung loloobin ng Panginoon na ikay para sa kanya, imposibleng hindi po siya makikipag-usap sa inyo. So yun po, sa pagtatapos po namin ito, nais ko sana na si Brother God ang mag-end po ng ating prayer. tayo pa yung manalangin. Ama namin nasa langit, Ama, salamat, Ama, sa araw na ito. Hinayaan niyo po mga Father naman, bawat sa amin naman na mapag-aralan naman yung mga salita, Ama. Panginoon, salamat, Ama, Father God, Ama, na hinayaan niyo po mga Father God, Ama, may encounter ka namin, Ama, through your words, Father God, Ama. Panginoon, tunay, Ama, patawarin niyo po kayo, Ama, kung kami nagmamatigas, Ama, nagmamataas kami, Ama, sa mga sarili, Ama, no, claiming that we know everything, Father God, Ama, na ito ang pupigil sa amin, Ama, upang makilala ka pa, Ama, upang ma-encounter ka pa, Ama. Panginoon, ikaw muna, Ama, sa bawat sa'yo, Ama. Lalo na sa mga kapatid na hindi ka pa na-encounter.
ikaw mga Fergal Ama ang manguna, ito yung mga Fergal Ama, ikaw magpakita sa kanila Ama. Sa aking mga kapatid Ama, Fergal naman ay tunay na-encounter ka na Ama. Ikaw mag-clear sa kanila Ama, Fergal naman na makilala ka pa kanila Ama. Panginoon, tulungan niyo po Ama, patibayan niyo po ang bawat sa amin Ama, Fergal. Makita namin Ama yung mga sarili Ama, na tunay Ama, aming kakayanin Ama, mga bagay Ama na yung tinawag Ama sa bawat sa inyo Ama. Dahil Ama, ikaw ang kikilos Ama, Fergal Ama. Hindi nga yung mga sariling kakayanan Ama. Panginoon, tunay Ama, tulungan niyo po Ama. Magkaroon kami Ama ng tunay na pananampalataya Ama. Tunay Ama, Fergal Ama, aming pananampalataya Ama. Tunay Ama yung mga kalooban Ama sa iyo Ama. Salamat Ama sa araw na ito. Patuloy niyo po kayo magpalakas Ama through your words Ama. Patuloy niyo po kayo tulungan niyo po ma-encounter ka pa namin Ama. Patuloy Ama kasi pakapakinigan na yung mga salita. Pagbabasa niyo yung mga salita. Patuloy niyo po pakilala niyo yung mga sarili Ama sa bawat sa inyo Ama. Salamat Ama sa araw na ito. Salamat Ama sa iyong dakilang pangalan Ama. Dakilain ka Ama sa iyong mga buhay Ama. At iyong pagmamahal Ama. For God naman. Ito yung makita Ama sa bawat sa inyo Ama. Glorify your name for God. In Jesus' mighty name. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. And God bless po. Bye-bye. Good night, guys. Good night. Bye-bye! Peace.